Calvin Abueva, kailangan nga bang masampulan ulit ng PBA? Barangay Ginebra, malaki ba ang chance na makuha ang twice to beat advantage? Sa ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng Commissioner's Cup at isa sa pinakamainit na usapan ngayon ay ang takbo ng Barangay Ginebra. Ang tanong ng marami, masusungkit ba ng Barangay Ginebra ang twice to beat advantage? Sa ngayon, meron silang kartada na 5 wins at 2 losses. Kaya naman, nasa top 3 spot nga sila ngayon. At para sa mga hindi nakakaalam, ang top 4 teams ngayong conference ang makakakuha ng twice to beat advantage. Ibig sabihin, isang panalo lang, pasok agad sa semifinals. Kaya naman nag-aagawan dyan yung mga kupunan. Pero gaano nga ba kalaki yung chance ng Ginebra? Kung pag-uusapan natin, masasabi natin na malaki yung chance ng Ginebra. Pero hindi pa yan sigurado. Bakit? Ang sagot ay dikit-dikit pa ngayon ang standings. Isang talo lang, pwedeng bumaba agad. Isang panalo ay pwedeng umangat. Pero ang maganda sa sitwasyon ng Ginebra ngayon, nasa kanila pa ang control. Hindi nila kailangan umasa sa ibang teams. Kailangan lang nila na manalo. Karaniwan ang mga kupunan na makakaabot ng 7 to 8 wins ay may mataas ng posibilidad na makapasok sa top 4. So kung ang Ginebra ay mayroong 5 wins, ibig sabihin kailangan na lang nila ng 2 to 3 wins sa kanilang mga natitirang laro. Simple lang pakinggan, pero doon napapasok yung challenge. At silipin natin yung mga natitirang laro ng Ginebra dahil dito talaga magkakaalaman. Meron pa silang natitirang 5 laro. Una ay ang Blackwater Bossing at Titan Ultra. Hindi yan pwedeng maliitin ng Barangay Ginebra. Pero real talk lang tayo dito mga chong. Kaya ng Ginebra na makuha ang panalo sa dalawang kupunan na yan. Pero medyo mahihirapan ang Ginebra pagtapos ng dalawang easy games dahil susunod nilang makakalaban ang Meralco Bolts. Palag-palag rin ang Meralco at isa ito sa mga kupunan na humahabol sa top 4. Sunod ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito nga yung pinakamainit na kupunan ngayong conference. Undefeated o wala pa nga silang talo dahil napakaganda ng kanilang ipinapakitang performance. Talagang nagkiklik yung kanilang mga players dahil yan sa kanilang solid chemistry. At panghuli sa makakalaban ng Ginebra ay ang TNT Tropang Giga. Isa itong title contender team lalo na't nasa kanila si Bolbol na napakalaki at halos walang makapigil sa loob ng painted area. Yan nga yung mga natitirang laro ng Ginebra at sa 5 laro na yan, kailangan nilang manalo ng 2 to 3 games para masungkit ang twice to beat advantage. Para sa akin mga chong, sa itinatakbo ng Barangay Ginebra ay kayang-kaya nila yan. Napakaganda ng kanilang ipinapakitang performance. Partida, hindi pa yan yung full potential ng kanilang kupunan dahil hindi pa 100% si Japet Aguilar at hindi pa nga naglalaro si Ken Mark Carino na expected na malaki ang maitutulong sa kanilang frontcourt position. Kaya mga chong, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo na kaya ng Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Calvin Abueva, kailangan nga bang masampulan ulit ng PBA? Ito ngang si Calvin Abueva mga chong ay kumukulit na naman. Simula yan nang malipat siya ng Converge Fiverexers. Dahil nitong mga nakalipas niyang laro ay tila bumabalik yung kanyang antics sa paglalaro kung saan talagang nananakit ito sa loob ng basketball court. Kahit off the court ay tuloy-tuloy pa rin si Calvin Abueva kung saan nakikipagsagutan pa ito sa mga PBA fans. Kaya naman ang tanong, dapat nga bang masampulan ulit ng PBA itong si Calvin Abueva? Para sa akin mga chong, ay sa ngayon ay dapat itong makausap
ni Kume Marshall. Ngayon pa lang, gawan na ng aksyon yung behavior ni Calvin Abueva dahil hindi na tama yung kanyang ipinapakita at bumabalik ito sa kanyang gawain. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat nga bang masampulan ulit ng PBA si Calvin Abueva? Ano rin yung masasabi nyo? Kaya ba ng Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? I-comment mo lang dyan sa ibaba.